ETV Network, Philippines, give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization, strictly non-commercial. Sa atin pong seryeng I Believe ng Bishop's Move, ay umabot na po tayo dun sa Article 8 ng ating Apostles' Creed. I believe in the Holy Spirit. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Last time on Bishop's Move. I will ask the Father, and he will give you another helper, who will stay with you forever. He is the Spirit who reveals the truth about God. The world cannot receive him, because it cannot see him or know him. But you know him, because he remains with you and is in you. When I go, you will not be left all alone. I will come back to you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you. When he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. Tunay na Diyos. Alam po niyo kung bakit alam natin na tunay na Diyos. Una po, maliwanag na hindi siya ang Ama at hindi siya ang Anak. Sapagkat sinabi ni Jesus, isusugo siya ng Ama. At sabi rin naman ni Jesus, isusugo ko siya. Hindi mo naman isusugo ang iyong sarili. Sa makatuwid, iba siya sa Ama, iba siya sa Anak na nagsusugo sa Kanya. Ikalawa, itong isinugo na ito, na iba sa Ama at iba sa Anak, ay isang person. Alam po ba ninyo kung anong person? Yung merong isip at merong kalooban. Bakit po natin alam na person ang Holy Spirit? Sapagkat tuturuan ang mga alagad. Tuturuan ang mga alagad. At siya, ayon kay Jesus, ang magsasalita sa pamamagitan ng mga alagad. Sabi niya, huwag kayo mag-alaala. Pag dinala kayo sa harap ng mga uhusig sa inyo, kayo mag-alaala. Ang Espiritu Santo ang magsasalita sa inyo. Do not worry about how or what you should speak, for it will be given to you in that hour what you should speak. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. But whatever is given you in that hour, speak that, for it is not you who speak, but the Holy Spirit. Espiritu ng Ama, Espiritu ng Anak. Sinabi ko na nga po, hindi tao, hindi anghel, kundi Espiritu ng Ama at ng Anak. Kung Espiritu ng Diyos Ama at Diyos Anak, hindi po maaaring hindi maging Diyos. Sapagkat kapat yan ay sa Ama at sa Anak. Hindi po siya katulad ng mga anghel na sugo lamang. Hindi tinatawag ang mga anghel na Espiritu ng Ama. Hindi rin tinatawag na Espiritu ng Anak. Ang Espiritu Santo lamang, katangi-tangi, ang tinatawag na Espiritu ng Anak. Espiritu ng Diyos. Dito po sa aklat ng unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sinasabi po ito na sinusuri ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga kalaliliman ng Diyos. Abay, hindi po yan naaabot ng mga karaniwang nilalang, ni ng mga anghel. Sino po nakaabot niyan sa kalalim-laliman ng Diyos? Sino makaabot yan? Sino makaabot, sabi ni San Pablo, sa spirito ng sa kaloob-looban ng isang tao? Sino po? Eto, pakinggan ninyo. Sabi niya sa kanya, among human beings who knows what pertains
what pertains to a person except the spirit of the person that is within. Sino nakakakilala sa kaloob-looban ng isang tao maliban sa spirito ng taong yun na nasa loob? Ganyan din po. Sino po ang nakakakilala sa kaloob-looban ng Diyos maliban sa spirito? Ayan. At sa makatuwid, ang espiritong yan ay nasa kaloob-looban ng Diyos. Diyos na katulad ng Ama at ng Anak. Kanya po, hindi nakapagtataka pag naririnig po natin sa wakas ng ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Yung tatlo pong yan, iisang Diyos. Bagamat tatlong nagkakaibang persona. Kaya po, ang Espiritu Santo, kinikilala nating mga Katoliko na tunay na Diyos. Sabi nga po sa Nicene Creed, together with the Father and the Son, He is adored and glorified. Siya ay sinasamba at dinadakila kasama ng Ama at ng Anak. At kung nagdadasal po tayo, hindi po ba ganito sinasabi natin? Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Magkakasama po natin silang niluluwalhati. O kaya sa misa, naririnig ninyo, through Him and with Him and in Him. O God, the Father Almighty, all glory and honor is yours in the unity of the Holy Spirit. Lahat sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, lahat ng papuri at luwalhati sa Ama. Alam kong siya ang hindi pinakakilala sa lahat. Ngunit, siya naman po nagpapakilala. Siya nagpapakilala sa atin sa Panginoong Jesucristo. Pakinggan po ninyo ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, 12 kabanata. Sabi niya, no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Abay, mga pag-aaralan mo pala ang tungkol kay Kristo. Makababasa ka rin ng Biblia. Mababasa mo tungkol sa Panginoon. Pero para iyo siyang makilala na Panginoon mo, na Panginoon na lahat, kailangan ang biyaya at ang patnubay ng Espiritu Santo. Siya ang nagpapakilala sa atin kay Kristo. At kung paano po namang siyang pumatnubay kay Kristo sa buong pagmimisyon ni Kristo, siya rin po ang pumapatnubay sa banal na simbahan at sa ating mga Kristiyano. Una po, nakita ninyo, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At kapag ka naman po tayo ay bininyagan, alam niyo po ba, ang pagbibinyag sa atin ay through water and the Holy Spirit. Ayun, diyan po tayo isinisilang na muli sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo. At sa makatuwid, dahil sa Espiritu Santo, tayo po ay nagiging mga anak ng Diyos. Kaya po naman, mababasa natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, nang dumating ang kaganapan ng panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang sa isang babae, upang tayo ay maging mga anak. At upang patunayan na tayo mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso.
na sumisigaw, Aba, Father, Aba, Itay. Ayan, pinakikilala niya sa atin at ginagawa niya tayong mga anak ng Diyos. God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. And you are Christ's, and Christ is God's, who is over all, the eternally blessed God. Yan din pong sinasabi naman ni San Juan sa atin. Pag sinasabi niyang, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Pinatutunayan. At kay San Pablo naman po sinasabing, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu Santo ay mga anak ng Diyos. Ginagawa po kayo at ako na mga anak ng Diyos. Kay laking karangalan ang bigay sa atin. Pinakamalaki, pinakamataas na karangal. Wala na pong higit dyan sa karangalan na ikaw ay maging ampon, ngunit tunay na anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian ng langit. Ngunit eto pa po, hindi naman binibigyan ka lang ng karangalan. Binibigyan ka rin naman ng bahagi sa misyon ni Kristo. Kanya po, sa 12 kabanata nga po ng unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ipinaliliwanag niya na iba-iba mga kaloob, ngunit iisa ang Espiritu Santo na pinanggagalingan ng mga kaloob. Iba-iba po ang mga galing natin. Yung pong ating producer at director na ito, si Director Benialo, magaling po yan sa mga pagdidirect. Pagdating sa mga sine, gumagawa po yan ng mga talaga namang top productions. Napakagagaling. At dinudumog po ang mga napakahusay na mga pelikula niyan. Ngunit kayo, marahil ang karisma ninyo'y makinig. Yan. O kaya magbigay naman ng payo. Ito pong aking kasamang si Sister Des Omac, laywoman, ngunit mayroon pong karisma yan na magpaliwanag sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. At talaga pong ang kanyang karisma maglingkod sa iba. Yun naman pong iba, marahil ang karisma ay ang umawit. Iba naman po ang maggitara. O kaya mag-compose o kumanta. Mayroon pa pong isang karismang napakahalaga ngayon. Ang karisma ng pakikinig. Ayan. Marami na po mga tao ngayon naghahanap ng tunay na makikinig sa kanila sapagkat bawat isa gustong magsalita. Ngunit kakaunti ang gustong makinig. Ang gagaling naman pong gumawa ng mga palatuntunan, mga programa. Ayan. Karisma din po yan. Meron naman pong karisma mga artists. Iba-iba po ang mga karisma. Binabanggit po ni San Pablo, charism of prophecy. Binabanggit din ang charism of tongues, charism of healing. Ang mga bagay pong yan, bigay sa atin ng Espiritu Santo upang makaisa naman tayo ng misyon ni Kristo, matupad natin ang ating mga tungkulin at mga gawain. Executive Producer, Brother Ben Yalung. Supervising Producer, Brother Celso de Guzman. Directed by Chuck Duran. Special post video inserting by Brother Jings de Guzman. God With Us Foundation, M7. APFI Production. In union with the following charismatic groups: Central Bank Charismatic Renewal, San Felipe Neri Parish, Mandaluyong.
Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry, Ange Parochial Luluwico Parbon, Antipolo, Spirit of Love Catholic Charismatic Community, Federation of Trans-Parochial Charismatic Communities, St. Peter Catholic Charismatic Community, Office Prayer Group Catholic Community of the Archdiocese of Manila, SVD Friends, Blessed Arnold Janssen Foundation, Epiphany of the Lord Charismatic Community, JET, Jesus Evangelical Team, Forum Group, Oasis of Love Catholic Charismatic Renewal, Beloved of the Lord, Spirit of the Risen Lord Catholic Community, Salt and Light Community for Christ. The Most Reverend Teodora Ted Cruz Bacani Jr. was born in Tuyo, Balanga City, Bataan on January 16, 1940. He obtained his philosophy and theology studies at San Jose Seminary. On December 21, 1965, he was ordained priest of the Prelature of Iba, now a full-fledged diocese, at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. In 1971, he obtained his doctorate in sacred theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum, in Rome. He served as parochial vicar of Holy Infant Jesus Parish in San Antonio, Zambales, 1966–1968, and San Sebastian Parish in San Narciso, Zambales, 1971–1976. From 1976 to 1979, he was parish priest of St. James Parish and director of St. James School in Subic, Zambales. From 1979 to 1984, Father Bacani was an on-loan priest in Manila as a theology professor in San Carlos Seminary, where he served as Dean of Theology, 1982–1983, and in Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, as well as a theological consultant in the Archdiocese of Manila. Pope John Paul II named him Auxiliary Bishop of Manila and Titular Bishop of Gauriana on March 6, 1984, and was ordained bishop on April 12, 1984. He served as parish priest of San Fernando de Dilao Parish in Paco, Manila from 1984 to 1996. He was named District Bishop of the Ecclesiastical District of Manila in 1985, and District Bishop of Quezon City North and Caloocan in 1996. With the creation of the Diocese of Novaliches on December 7, 2002, he was named its first bishop and was formally installed on January 16, 2003, but later resigned in November 25 of that year. We have mainstream production people.